got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about. Good morning! Ito na tayo sa baba. Buksan natin ang bintana para uy, maaraw ngayon. Tingnan ko ninyo ang ganda ng weather. Kahit medyo malamig sa labas. Ayan. Good morning po sa inyo. Das gehört dazu, han? Was? Wie gerade, was du genutzt? Das? Ja? Nein, das habe ich auch gekauft. Sana all. Ganyan lang pala magpalit ng gulong. Oh. Yan po yung winter na ano. Ich glaube, das sind schon defekt im Reifenbund. Oder das ist noch, was ist das? Wie ist das? Das ist egal, Martin. Ich glaube, es geht hinter das Haus. Warum? Hinanap niya si Minu. Ang pusa namin. Du hast gesagt, aber trotzdem ein bisschen schocken. Du auch, Fiona? Nö, Okay. I'm not afraid. You're not afraid? Yeah. Why? I'm only afraid of spiders. Uy, Minu, hawa! Kumauto! Maglinis na tayo. Such den raus. Hello. Justin. Ayan si pamilya namin. Tayo yung vlog ka. Wenn wir hinter den Wassertauch kann ich hier dann haben. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza, it's a fruit. Biasa sa liit yun ah. Hard to go. Yan, look man. Sayaw pa more. No, wow. Sana all. Kamayo mo sayo ni Fiona, oy. So, Fiona, last time, tarayin din na, Lola. Sana all, Fiona. Fiona, wo bist du? Ay, meinte Minu. Minu jetzt. Ah, anong ginawa mo dyan, ha? Minu? Hm? Ich habe schöne Tassen. Minu? Guck mal, die Fiona. Na, hala, hala, hala.
Sayang. Bago ako matulog, mag-ano na ako. Ay, binigyan pala ako ni Harvey ng ng birthday ko ba? May regalo siya sa akin na... Pakita ko pa sa inyo. Alam po ba ninyo, ako napakatamad kong sa mukha, maglagay ng mga ganito. Grabe. Yung pusa namin, papasukin ko yan. Gusto niyang pumasok. Pakita ko sa inyo yung binigay ni Harvey. Teka po muna. Nisan ko muna ito kaya daming buhok. Ito yung ginamit ko para sa... Ito, binili ko to siya. Ito yung binigay ni Harvey. Ito siya, nung birthday ko, binigay niya to. Regalo niya pa. Ito po yung kaunahan na gumamit ako ng L'Oreal na para sa cream para sa mukha. Ito naman ay, ito para sa gabi. Ito naman bukas ko gagamitin. Pagkagising ko, hilamos muna. Tapos ito yung muna ilalagay ko. At ito. Ngayon, ito yung gagamitin natin dahil ito ay para sa gabi ito bago matulog ba. Sa mga nagtatanong pala kung anong sikreto ko, bakit maganda ako, ay, charot. Bago pa lang ako gumamit nito, ha? Binigay kasi ito, diba? Sayang naman din natin gamitin. Baka ito na yung pag-asa na magwapatag sa mot. Ay, ito na yung sekreto natin, ha? Gaganda tayo lalo. Ay, sama. Minsan nakakalimutan ko magamit ito. Wala na talaga akong gamit-gamit sa mga arte-arte sa mukha ba. Pag tamad ako, hindi talaga ako naglalagay. Nagilamos lang ako. Tapos na. So ito. Kalimutan ko pala sa inyo ipakita to dahil bigay ito ni Harvey. Mahal kaya ng L'Oreal, no? Ito talaga yung kaunahan ko na gumamit nito. Herbs na. Tingnan po ninyo mga dahon, oh. Alam po ba ninyo kung nasaan kami? Naglakad-lakad kami ngayon. Kasama ko si Martin at si Fiona. Kasi hindi masyado malamig ngayon. Ito nga yung suot ko. At saka nakapantalon tayo. Dito kami, oh. Ano siya. Pag malapit sa tubig, medyo preskong hangin dito. Dito po sila Harvey noong weekend, noong linggo. Pero dito sa kabilang side, malaki kasi to dito ang Bigisi. Bali nakahati siya sa tatlong city. Atindorn, Olpe at Zondan. So nandito kami ngayon sa Atindorn. Dahil ito ang malapit sa amin. Ang next naman ay ang Olpe at Zondan. Ayan. Dito tayo. Lakad-lakad muna. Yung tubig. Pag mataas yung tubig hanggang dyan yung tubig. Ngayon kasi hindi na, oh. Alam po ba ninyo, ang sarap maglakad-lakad kung ang panahon ay hindi mainit, hindi masyadong malamig, yung tama lang ba? Ang ganda sa pakiramdam, yung sarap sa pakiramdam, maglakad-lakad ka. Ganyan ang panahon, palanghap ka ng preskong hangin. Kaya yan talaga yung ginagawa nung palagi. Kahit sobrang init ka, naglalakad kami. Naalala ko nung nagbakasyon kami 2 years ago ata yun, 38 degrees. Tapos naglalakad kami sa init. Natakot nga ako ng time na yun dahil di ba yung maganda maglakad-lakad na sobrang init, no? Bilad ka talaga sa araw ba? Grabe, init talaga nun. Si Martin pulang-pula. Si Martin, si Fiona at si Philip, mamula yan sila. Ako lang talaga ang
mag-brown agad ba yung kulay. Si Uma, sinasabi niya palagi sa akin noon, ang ganda naman ng kulay ng balat mo, Rosemary, dahil pag nainitan ka ng isang oras lang, nag-brown ka kaagad. Kami na mula lang, tapos mawala lang din daw agad. Nainggit siya sa sa kulay ko. Kaya gusto talaga yung mga German, yung mga brown na mga brown na skin color ba. Dito kami dito na side, bawal yan siya paliguan dahil malalim. Delikado pag hindi ka na ba. Kaya nilagyan talaga nila yan ng harang dyan, ganyan. Bawal ka na dyan mag-swimming. Doon ng banda. Ang ganda po dito. Wow, Sean sana all. Daming talent ni Fiona Kanta din, marunong din si Fiona. Lihat sing Fiona. Marunong ni. Ayaw daw niya Nein, sing, habis gesagt. Guck mal, da hat jemand noch einen getreten. Oh. Hanggang ngayon, hindi pa malamig. Tama lang. Hindi ka pagpawisan, hindi ka din lalamigin, hindi din mainit. Tama lang. Perfect talaga ang weather ngayon. Masarap maglakad-lakad bukas din. Lakad-lakad din kami kaya magandang weather bukas. Ngayong week na to magandang weather. Tapos next week, si Martin, panggabi na naman. Ngayon, ako dito dahil namili kami, napunta kami sa Nito. Nilagay ko yung pinamili namin. Bukas, magawa pala ako nag-request si Martin bukas ng yung manok na merong patatas, merong carrots, at saka itong celery. Yun ang gagawin natin bukas na ang tanghalian namin bukas. Mga alas 2 mandarating bukas si Martin. Pagkagising ko bukas, lutuin ko na siya agad kasi matagal to aabot ng 3 hours kasi lang siya, mahina lang yung niya. Kaya yan yung plano ko bukas lutuin. Ngayon, mag-asikaso muna ako kay Uma, pakainin siya. Ayan, tapos na siya. Ito naman ang ko ngayon dito sa dryer. Itong dryer namin dito sa taas. Pinalagay ni Martin nung binili namin to. On natin siya. Mamaya pagtapos niyan, na yan? Tuyo na. Pwede na natin siyang ilagay sa ating may kukwento ko pala sa inyo, inasikaso na pala ni Martin yung siya na mag-decision kay Uma ba, tulad nung last time na dadalhin siya sa hospital, ayaw niya pumayag. Napaka-importante nung time na yun, di ba? Madala siya. Napunta na siya, tinuruan siya ng kaibigan namin na lawyer. Hindi pala yan mismo sa lawyer talaga gagawin. Tinuruan na kami kung paano. Tapos mayroon sila kanina pinadala dito na magtingin kay Uma. Parang interview din kay Uma din. So, in-interview niya si Uma kung may asawa siya, kung kinasal siya. Sagot naman ni Uma, oo, kinasal siya. Sabi niya, kung may anak si Uma, sabi naman ni Uma, isa lang yung anak ko, tinuro niya si Martin. Tapos, tinanong siya ng babae kung may mga apo siya. Yun ang hindi nasagot ni Uma. Sabi niya, wala daw siyang apo. Pero nung sinabi namin yung pangalan ng mga anak namin, yun naalala niya. At tawag nun, tinanong siya ng babae kung si Martin na mag-decision sa kanya, katulad ng mag-grocery, magpunta sa doktor, maggawin yung lahat na hindi na magawa ni Uma ba. Naku, si Uma nagalit. Bakit? Hindi naman ako may sakit. Wala naman akong sakit.
Nagalit. Tapos sinabi namin na operahan si Uma dito sa yung may battery na siya sa dito sa puso niya. Hindi yan totoo. Alam po ba ninyo, simula na operahan si Uma dito sa puso niya, nilagyan siya ng battery dito. Hindi po niya yan alam. Hanggang ngayon, hindi talaga niya yan naramdaman. Siguro naramdaman niya na may something sa katawan niya na bago, pero hindi lang siguro niya masabi. At hindi siguro din niya naintindihan kung ano yan. Pero once na sinasabi namin na may operasyon na siya dito, may battery siya, hindi yan nagagalit pa sa amin. Kaya hindi na namin sinasabi sa kanya. At kailangan din kasi siya maoperahan nung time na yun. Napaka-importante nun na maoperahan si Uma. Kaya ginawa yun ng doktor. Yung sinabi namin kanina, tas mayroon pang magpunta dito pa. Meron pang isa pa na magpunta dito. Parang siya yung mag-desisyon kung kailangan ba talaga ni Uma yang na si Martin na ang sa kanya ba? Magpirma. Tulad ng hospital siya na ayaw niya sumama. Si Martin na mag-desisyon, ganyan. Importante niya, no? Tas ngayon kanina, may dugo. Yung diaper niya, may dugo na naman. Pero konti lang naman siya, pero may dugo na naman. Tas sabi ko kay Martin, hindi naman yan galing sa hindi naman yan galing sa puwet, yung dugo niya. Kasi nung nilinisan ko ng tissue ba tas sinadya ko talaga sa may pinakagitna, doon pa nanggaling ang dugo. Tas alam ko talaga yan, kaya ako may naglilinis kay Uma. Kaya yun, may dugo na naman. Tas kahapon din, may dugo na naman. Kanina pala, nilinisan ko si Uma. May dugo na naman yung maliit na towel na ginamit ko pang sa kanya ba. Waschlafen ang tawag niyan dito sa Germany. Yan yung ginagamit ng mga German pag nilinisan nila yung mukha nila, yung braso. Yun yung ginamit. Kaya din gagamitin ko kay Uma pag pinupunasan ko siya. Kasi kanina nga may pumunta dito. Kailangan nakaayos si Uma dahil interviewin nga siya. Tapos nung paglinis ko, may dugo na naman. Pero hindi naman siya marami. Pag dinidikit ko lang yung towel doon sa matris niya, sa baba, may dugo. Kaya sabi ko ni Martin, hindi yan galing sa puwet yung dugo ni Uma. Sure talaga ako na galing yun sa matris. Kaya kailangan madala talaga si Uma sa doktor. Ma-check up siya. Kung delikado ba yan? Kung hindi, ano ba yung dugo na lumalabas? Yan ang hindi yan ang namin ni Martin ngayon. Nag-alala sa kanya ba? Pag tinanong ko kung masakit ba yung tiyan niya, hindi naman masakit. Iwan ko lang kung nagsasabi si Uma sa amin, nagkaalam naman natin yung sakit ni Uma. Pero nag-alala kami, may dugo ba? Tapos nung isang araw din, may dugo din yung diaper niya. Ano na ngayon? Ngayon? Merkulis dito, Lunes, may dugo sa diaper. Martes, meron din. Kunti lang naman siya, pero hindi naman normal na yung menopause na babae reglahin pa or may dugo na lumabas, no, diba? Tapos yung din kanina din bakit may dugo yung matris niya? Hindi naman yan niregla na si Uma or hindi naman nasugatan yung matris niya, diba? Yan talaga yung hindi nagpapakalma sa akin pag ako naglilinis tapos may dugo akong nakita doon sa baba. Kaya kailangan talaga madala si Uma sa hospital. Ang problema ngayon, pwede naman kasi yan siya dalhin na check up ngayon, no? Kasi nung last time kasi na kasi si Uma noon, parang stress siya ba dahil maraming tao dito sa bahay. Pero pag dadalhin yan siya check up, ibihisan ko man yan siya, tas darating dito yung magdala sa kanya, hindi na yan siya magalit. Kaya iba man yung nangyari nung last time nandito yung ambulansya. Stress si Uma nung time na yun Parang daming tao dito sa bahay, tas parang maingay sila at next week din. Sirado yung clinic. So, hindi namin kung pupunta kami sa ibang doktor, pwede naman hindi naman kasi emergency. Hindi naman nag-bleeding talaga ng marami ngayon. Kunti lang naman, parang lang ba, kunti lang. Di katulad noong last time na marami-rami yun. Yun talaga yung ma-alarma ka ba. Tapos ito ngayon lang, dahil hindi man normal na sunod-sunod na, pero at least hindi siya marami, yung kunti lang. Kasi sabi nung doktor nung pumunta dito, pag nag-bleeding siya ng sunod-sunod na araw, tas marami, yun talaga, kailangan mandala talaga sa hospital. Ngayon, kunti lang naman. Yun ang kinaano namin ngayon, dahil sirado pala yung clinic. Wala pala yung doktor namin yan. Kailangan kasi na kausapin muna namin doktor, tas may ibigay sila sa amin na parang, para pwede namin madala doon si Uma sa hospital, ma-check up doon. Hindi naman kasi basta-basta pwede tayo punta doon sa hospital na ganun na lang, di ba? Porket lang kung emergency.
kailangan madala si Uma. Hindi dito sa Plettenberg na hospital, kundi sa ibang hospital dahil walang ubigay na itong hospital namin. Dapat ma-check up siya soon sa ubigay ni kung bakit nagdudugo yung matris niya. Sabi pa naman sa ni Uma sa akin noon na hindi talaga yan siya nagpupunta ng check up sa ubigay ni. Hindi siya nagpupunta ng mga control sa mga every year katulad ng ginagawa ko. Hindi siya nagpupunta niya. Pinagsabihan ka ako niya noon bakit ako palagi pupunta doon Baka sa pabalik-balik ko doon, baka may makita na daw ang doktor na hindi maganda doon sa matris ko. Tinabihan pa ako ni Uma ng ganyan noon. Kasi siya daw, hindi daw niya yung ginawa. Hindi daw siya palagi pumunta sa doktor na mapacheck up sa kanyang matris. Yan yung pinag-alala namin dahil sa dugo niya ba sa kunti-kunti na lumalabas araw-araw. Kahit hindi naman marami na, pero alarma ka ba bakit may dugo yung matris, yung ano niya, yung puwerta niya. Kaya yun talaga yung pinag-alala ko dahil lalo na ako maglinis sa kanya. Alam ko talaga yung dayap. Ngayong week na to ako lang kasi halos nag-aalaga kay Uma dahil may trabaho nga si Martin. Pati sa kasi kaya ko naman na talaga na ako lang mag-alaga sa kanya. Porket lang kung maghalit ba yung hindi siya makinig, ayaw niyang kasi may araw talaga na ayaw niya. Iyan, kailangan to lang tulong ni Martin kay hindi mo yan makinig sa akin. Kay Martin, hindi naman siya nakinig. Pero iba naman kasi pag nandyan yung anak ba. Kaya parang okay din si Uma pag makita niya yung anak niya. Kasi si Martin stressed yan sa trabaho. Lalo na ngayon. Kunti lang yung trabaho nila. Dahil nga sa nangyari ngayon. Ikukwento ko po sa inyo yan sa next vlog na lang natin. Ikukwento ko sa inyo. Kasi magluluto muna ako para makakain na yung mga anak ko at ako. At makapag-upload na din ako mamaya ng pinipilit ko talaga mag-upload araw-araw pero hindi ko talaga kaya araw-araw. Talaga, upload ako ngayon, bukas din na naman, bukas upload din naman ako, pero okay lang kahit ganyan. At least nakapag-upload tayo ng ng bagong vlog natin ba. Yun lang po, maraming salamat po sa iyong palaging panonood, sa walang sawang suporta po sa akin. Sana hindi po kayo magsasawang panoorin ng mukha na to. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Bukas ulit.